Hi guys! Good news! Dahil may bago na namang nadiskubre ang gobyerno natin na makatutulong sa bansang Pilipinas upang mas umunlad at bumaba ang singil sa kuryente. Dahil may 3.9 trilyong dolyar na potensyal sa hydropower ang Pilipinas at makatutulong din ito upang mabawasan ang pagbaha at mapahusay ang produktibidad ng mga sakahan. May tinatayang 3.9 trilyong dolyar na halaga ng potensyal sa hydropower ang Pilipinas na ayon sa mga eksperto sa industriya ay hindi lamang makapagpapalakas ng supply ng kuryente kundi makatutulong din upang mabawasan ang lumalalang pagbaha at mapahusay ang produktibidad ng mga sakahan. Ayon kay Gertrude Roque, Pangulo ng Pribadong Sektor, Backfill Hydro Association Incorporation, ang tansya ay nasa 650 gigawatts nang hindi pa nagamit na potensyal dahil tayo ay isang archipelago at napapalibutan tayo ng tubig. Para ma-unlock ang napakalaking potensyal na ito, sinabi ni Roque na kinakailangan ng bansa ng humigit kumulang 5 milyong dolyar hanggang 6 milyong dolyar na puhunan bawat megawatt. Pero syempre, hindi lahat ng lugar ay madaling puntahan. Ang mga tinatawag naming road openings, lalo na sa mga bulubunduking bahagi ay napakahirap, magastos at mapanganib, ayon kay Roque. May iba't ibang teknolohiya sa hydro gaya ng run-of-river or ROR, dams at pump storage hydro or PSH, at ayon kay Roque, ang kombinasyon ng mga ito ang magiging pinakamainam na diskarte para sa Pilipinas. Sa mga dam, nag-iimbak tayo ng tubig para maiwasan na ang pagbaha o para maipandilig sa mga sakahan. Paliwanag pa ni Roque na binibigyang diin ang papel ng mga dam bukod sa paggawa ng kuryente. Kadalasang nangangailangan ang malalaking hydro plant ng paggawa ng dam na lumilikha ng reservoir upang maimbak at pakawalan ang tubig ng kontrolado para makalikha ng kuryente. Ang mga ROR facility naman ay maliliit na hydro plant na nakasalalay sa natural na agos ng ilog, habang ang PSH ay maaaring magsilbing energy storage at sabay ding magpasok ng kuryente sa grid upang palakasin ang supply. Kailangan talaga nating tingnan kung anong kapasidad ang dapat itayo para sa bawat uri ng hydro project. Kailangan natin itong timbangin, pagplanuhan at magsagawa ng maraming pag-aaral at scenario building. Ganon ka-flexible sa tingin ko ang hydro, dagdag pa ni Roque. Samantala, inilalarawan ni Energy Secretary Sharon Garin ang hydropower projects bilang perpektong katuwang sa paglipat ng bansa tungo sa mas malinis at sustainable na enerhiya. Nakadepende tayo sa hydropower para sa reliability at stability. Nagbibigay ito ng mahalagang firming capacity at essential ancillary services para mapanatiling matatag ang ating grid 24/7, ayon kay Garin. Sa gitna ng paulit-ulit na problema ng bansa sa pagbaha, kinumpirma rin ng kalihim na makatutulong ang hydropower sa pagpapalakas ng national resilience at flood control. Mahalagang infrastruktura para sa disaster mitigation ang mga hydro facility. Ang mga reservoir at integrated water management ay aktibong kumukontrol ng agos ng ilog, nagbabawas ng flash floods at nagbibigay proteksyon sa mga komunidad tuwing matinding pag-ulan, pahayag ni Garin. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 8% ng energy mix ng bansa ay mula sa hydropower.